sa Ordinary God. Ngayong araw na to, matutunghayan po natin ang kwento ng isang businesswoman at the same time a servant of God. So, tatawagin na po natin si Tita Peace. Hi po mga ka-OPEC. Sana po ang aking pong ibabahagi sa araw na ito ay maka-inspire po sa atin at magkaroon tayo ng aral buhat sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Thank you po, Tita, kasi pinaunlakan mo kami sa mga ka-OPED right now at alam ko na excited ng bawat isa na marinig natin at mapupulutan talaga tayo ng aral sa araw na ito. So, Tita, ano po yung naghatid sa'yo na makilala mo ang Panginoong Hesukristo? Well, isang hindi ko masabi kung anong tawag doon, isang napakalaking pangyayari sa aking buhay ang naghatid sa akin sa pagkilala sa Lord. Ako po ay na-involve po noong mga taon ng 1982 sa isang aksidente na hindi ko naman po talaga sinadya. At dahil po doon, ako po ay nagkaroon ng traumatic experience na naghatid sa akin para ako ay wakasan ko po ang aking buhay. O Tita, dun sa sinabi nyo nga po na na-involve ka, pwede po ba namin malaman kung ano po yung na-encounter mo sa situation na yun? Well, ako po ay nakadisgrasya po ako sa pamamagitan ng baril. Yun po ay isang bagay na hindi ko naman po pinlano at hindi ko rin po sinadya. Alam po ng aking nadisgrasya kung ano ang tunay na historya para doon. Ngunit dahil po sa ang mga tako ng mga pangyayari ay napihit sa pamamagitan ng mga tao na naging interesado, ang napakasimple po sanang proseso ay inabot po ng 4 na taon. Ipinagamot ko po ng gusto yung aking nadisgrasya, ginampanan ko po ang aking tungkulin sa kanya hanggang siya ay gumaling. Ngunit ang masakit po noon, nang siya'y gumaling, siya po ay kinuha ng mga taong may impluwensya. At buhat po noon ay nagsimula ang aking kalbaryo. 4 na taong singkat ko pong pinagdusahan ang pagharap sa asunto na ifinail sa akin. At dahil po doon, alam naman po natin ang kalakaran, ang mga lupain po ng aking mga magulang ay unti-unting nabenta. Alam ko po kung gaano kasakit para sa kanila yon. Kaya po, ako ay nagkaroon ng paninisi sa sarili. Nagkaroon po ako ng kawalan ng amor maging sa sarili ko, na humantong na po na gusto ko na pong wakasan ang aking buhay. Dahil awang-awa na po ako sa kanila. Pero, noong nasa kataasan na po ako ng ganong sitwasyon na tinatangka ko na pong wakasan ang buhay ko, noon po dumating sa aking buhay ang aking pinsan na nagpakilala sa akin sa ating Panginoong Jesucristo. Noon po una, tumatanggi ako dahil sabi ko, ginagawa ko na rin yan. Nananalangin ako, lumalakad ako ng palubog. Dahil hirap na ako sa sitwasyon ko. Pero siya ay talagang nagpumilit na ipakilala sa akin ang ating Panginoong Jesucristo. At nung ako po ay sumama sa Kanya, nakilala ko po ang ating Panginoon. Isa po sa pinaka-memorable na bahagi ng aking buhay kung paano ko po na-encounter ang Diyos. Ang akin pong pakiramdam ng mga oras na yon na ako ay tatanggap sa Kanya ay talagang
parang mayroong hangin o kung ano man dito sa aking belly na gustong ko mawala. Halos pinipigilan po ako na hindi masabi ang salitang Jesus. Ngunit ang aking pong pastor ay tunay na hindi huminto. At sa bandang huli, nabanggit ko ang pangalang Jesus at ako po ay nakatayo. And from there on, ang pangalan ni Jesus, ang tunay na nakilala ko, na sumagip sa akin, sa aking kinalalagyan, sa sitwasyon ko na halos isumpa ko na ang sarili ko, sa sitwasyon ko na ako mismo ay ayaw ko na sa sarili ko, ang Panginoon po ay dumating sa aking buhay. Amen. At siya po ay tinanggap ko. Alam niyo ba pagkatapos po noon? 1 week after, so wala ko pong hinto sa pagbabasa ng Biblia. Natapos ko po ang buong Bible from Genesis to Revelations nung buong linggong yon. At ako po ay na-inspire gumawa ng 6 na awitin para sa Panginoon. Praise God. Buhat po noon, hindi na nabaglit sa akin ang pangalang Jesus. Lagi ko po siyang tinatawag, lagi akong nananalangin. At alam niyo ba, pagkatapos ng mga ilang linggo, nagkita kami, humingi sa akin ng appointment, yung aking nasaktan at sinabing, magkita naman tayo. Hindi ko alam kung bakit gusto niya akong makita. Sabi ko, saan tayo magkikita? Sinabi niya, doon daw sa korte. Ayusin na natin ito. Siya po na itinago ng kanyang tiyahing para matuloy nila ang kanilang asunto sa akin. Biglang kumawala nung panahong yon. At siya mismo ang sabi, magkita tayo, mag-usap tayo. Umiiyak ko siya. Kaya right there and then, nagkita po kami at sa harap ng West, amin pong pinirmahan ang pagpapawalang bisa sa lahat ng asunto sa akin. Kung hindi po ito pagkilos ng Lord, hindi ko po alam kung anong tawag dito. Kaya buhat po noon, yun po ang unang mirakulo na ginawa sa akin ng Diyos. At buhat po noon, nagpatuloy na po ako. Hinahanap ko ang Panginoon. Hinahanap ko kung paano ko maibabalik sa Kanya, ang Kanyang katutihan. Hanggang sa at sumali po ako sa iba't ibang ministries ng aming church. At hanggang sa ngayon po, hindi po ako tinatantanan ng Panginoon dahil hindi ko rin po siya tinatantanan. At yun po ang naghatid sa akin para magkaroon ng isang buhay na makabuluhan, isang buhay na talagang nandoon ang kapanatagan. I learned na para magkaroon ka ng fullness of joy, you must be in the presence of God. Kaya po sa ngayon, ang aking pong laging hinahangad sa aking buhay, whenever I have troubles, whenever I have difficulties, is to stay, to remain in the presence of God. He is my Savior. He is my Savior. Jesus is my Savior. Amen. Thank you so much po. And grabe, no? Medyo mabigat po sa pakiramdam na habang nag-share si tita, especially nung una dahil mga 23 years old, tama po ba tita, no? At the age of 23 na na-experience mo na yung ganong isang aksidente na nabaril mo ang iyong pinsan, tama po. And during those days, syempre, ang hirap talaga at your young age, and then pangilan ka po tita sa magkakapatid? Bunso ako. So, bunso. Tapos sabi niyo nga po, ang daming naibenta na lupain dahil lang sa situation na to. Mahirap, pero thank you Lord kasi si Lord pa rin ang gumalaw during those days. At the same time, gumawa ng way si Lord para makaalis ka dun sa situation na yon. And tita, dun sa mga times na yon, nagkaroon ka ba ng talagang sobrang galit sa iyong pinsan din? Or sa family niya, dahil syempre kadugo mo eh. No. Praise God. Ang galit ko kasi, Sarili mo. Yeah. Yung parang sinisisi ko ang sarili ko dahil lang yun sa isang pagbibiro. Oo.
Parang dapat hindi ko ginawa. So, yun. And sa mga nanonood right now, especially sa mga bata, na akala mo laruan lang. Pwede kasing akala mo laruan lang. So, para sa lahat, huwag po tayong maglalaro sa mga baril. At the same time, syempre, sa mga may-ari ng baril, di ba? Hindi naman basta-basta, may mga lisensya po yun. Kailangan ay istago natin sa mga tamang paglagyan. So, kagaya po ni Tita na 23 years old, experience niya na akala niya walang bala. So, yun na yung consequences. Kasi syempre, may ginagawa tayong hindi tama, may consequences. Pero thank you Lord kasi during kahit matagal na 4 years na yon na inalaw ni Lord sa buhay mo and the whole family, even na financially, medyo naghirap na. At si Lord pa rin ang gumalaw sa buhay mo. At ngayon naman po, yung paglilingkod mo sa Panginoon, very consistent. Ayun, Tita, di ba, ikay nag-follow na sa Panginoong Hesukristo fully. Kasi di ba, hindi pwede kalahati o kaya 99% kasi fully surrendered kay Lord. And pinatawad mo yung lahat ng nakasakit sa'yo. And thank you, Lord, for that. Ngayon naman, Tita, di ba, praise God, kasi ni-restore ni Lord yung mga nawala sa'yo, ay unti-unti binalik ng Panginoon. And ito nga, ikaw na ay isang businesswoman, di ba? Na natikman ko na yung tinapay na gawa nila, Tita. So, yun na nga, Tita, na unti-unti na ni-restore. Ano pa yung mga pinagawa na ni Lord after yung restoration na yon, yung encounter mo kay Lord? After the restoration, I learned na ganoon kabuti ang Panginoon. So, ang sabi nga ng Panginoon, He doesn't stop doing good to us. Amen. At gusto rin ng ating Panginoon, tayo rin ay gumawa ng mabuti para sa ating kapwa. So, through this Canaan Bread House, I see to it na pagka may nangangailangan ng tulong financially or even materially, ang aming product ay aming ginagamit para sa pagbibigay sa mga, like for example, the victims of pandemic. Nandoon ang Canaan Bread House para maghatid ng makakaya namin. Hindi kami nagdadamot. Thank you, Lord. Dahil alam namin that everything comes from the Lord. Since the Lord saved me from all the situation, at the same time, ni-restore niya pa ang nawala sa amin, I believe, ang aking bahagi, kung hindi ko man kayang tapatan, dahil we cannot outlive God, we cannot outlove God, kung hindi ko man kayang tapatan ang Panginoon, bahagi man lang ng kanyang ginawa sa akin, ay aking maibahagi rin sa akin. Amen. Habang sinishare mo din, Tita, di ba yung ngayon naman binigyan ka ni Lord ng business na bread, di ba? Ang bread natin is si Jesus. So yun na yung pinakain ka ng word ni Lord during those days na may darkness May ginamit si Lord sa buhay mo, and that bread is si Jesus. Ngayon naman, binigyan ka ng business na bread naman, which is yun yung binabahagi mo, not only financially matters, na kailangan nila ng financial assistance, pero I believe, Tita, that bread is one soul yun na bawat kain ng tao is yun yung salita ng Panginoon through your life. Yes. So, yun nga, nakita ko na ang ating Panginoon, He is the provider, He is our rescuer, He is our healer. He healed my emotions, He healed even my finances. Hallelujah. He healed everything in me. So, kaya ngayon, alam naman natin, nag-pandemic, at talagang the economy is affected. And of course, the business also is affected. Pero in every circumstance, I believe in the promise of God. Amen. Na kung papaano niya ako ni-rescue at sinave nung panahon yun, kahit sa ganitong pagkakataon na alam natin na ang mga business ay medyo hindi ganun kaganda ang kalagayan.
I believe that the Lord will really provide everything that we need, O God, regarding this business. Kaya yun ang aking pinagpapasalamat sa mga Panginoon. Since then, up to now, the Lord is there. The Lord never leaves me nor forsakes me. Amen. Thank you, Lord. Na si Lord ay kung sino si God noon, ngayon, at magpakailanman. Same pa rin. Kasi nakita ko yun, Tita, yung kwento mo, di ba? Yung situation na nangyari sa'yo at your young age, may yung darkness na yun eh. Kumbaga, talagang kinuha ka talaga ni Lord dun sa darkness na yun. Ni-restore niya. Sabi mo nga kanina, yung ikaw mismo, the whole you, di ba? Ni-restore niya. The same time, yung financial matters, and inalis niya yung, syempre, yung pain, yung sarili mo, sinisisi mo yung sarili mo, and to the point na may suicidal attempt, diba? Pero thank you, Lord, kasi talagang hindi ka niya hinayaan. And now, ito na nga po, na binabahagi mo sa lahat ng mga nangangailangan kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo. And praise God for that. Okay, so during the pandemic, sabi nyo nga po na patuloy pa rin yung pag-provide ng Panginoon, at through this business, Canaan Bread House, maraming nakakakain physically at the same time, spiritually. Yan, thank you, Lord. And tayong lahat ay magpatuloy lang sa Panginoon. Sabi niya ni Tita na hindi niya ma-explain yung naranasan niya nung na-encounter na niya ang Panginoon through the Holy Spirit. And yun na yun, point na, talagang timing na ng Panginoon na i-surrender ang buong buhay niya. And at her age right now, praise God, physically, active, emotionally din, dahil palagi umiiyak lang sa Panginoon. Wag po tayo mapagod na sabihin lahat yung nararamdaman natin, kasi si Lord hindi napapagod sa bawat isa. The same time, yung spiritually, ayan, may mga nag-involve si Tita sa church, and siya po ay isang intercessor din, and nagtuturo sa mga kasamahan din sa church. Ayan, Tita, so thank you so much sa pagbahagi mo, and thank you dahil hindi po basta-basta yung ganitong situation, and thank you, Lord, dahil we have a big God. So Tita, any more encouraging words para sa mga ka-OPEG right now, especially sa mga ganitong naka-experience din, especially sa mga bata na akala mo laro-laro lang yung mga bagay na ganito, is eto na yung patotoo ni Tita mismo, at the same time yung nagpasakop sa Panginoong Jesucristo. Well, regarding the children, it is the very responsibility of parents to teach them the way they should go. Amen. Dahil they will not depart from it kapag sila ay tumanda na. So, ang makikita natin doon ay hindi ako child, pero unbecoming yung pagbibiro ko. Hindi ako bata, pero nakapagbiro ako. Not knowing na yung ganung biro ay magbubunga ng hindi maganda sa ating buhay. So, yun, siguro, ang isang aral din doon ay let us be serious. Huwag nating daanin sa mga parang mga bagay na hindi mo naman dapat hinahawakan yung baril. Dalaga, 23 years old, maghahawak ka. So, siguro, talagang ngayong nakilala na natin ang ating Panginoon, just dwell on the good things, and every good things that come from God. Amen. Yun lang ang natutunan ko. From there on, alam ko na kung ano ang will ng Lord at kung ano ang hindi. That is one thing I've learned from that experience. So, thank you so much, Tita, sa encouraging words na narinig po namin ngayong araw na to. Hilingin naman natin si Tita to pray for us, especially sa mga ka-OPEG right now, at sa mga na-encounter din, kagaya ni Tita, ang mga situation na gano'n na akala mo biro, pero kay buti ng Panginoon dahil na-encounter niya mismo si Jesucristo. Yes, let us pray. Amang Diyos,
na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming Diyos. Ikaw po ang Diyos na tunay na sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay ay hindi po kami pinababayaan, hindi mo po kami iniiwan. Sa sandaling kami po ay tumawag sa iyo. Panginoon, turuan mo po kami na patuloy na tumawag at magtiwala sa iyo sa lahat ng sitwasyon sa aming mga buhay. Turuan mo kami ng tamang kaparaanan na kami, Panginoon, ay makita namin kung ano po ang tunay na kalooban mo at kung ano po ang hindi mo po nais, Panginoon. Hayaan mo kami na magkaroon ng tamang pagpili sa mga gusto namin sa aming mga buhay. Tanggalin namin ang aming mga biro na hindi nakakatulong sa paglago sa aming pananalangin sa iyo, sa aming buhay sa iyo, Panginoon. At kami po ay mag-dwell sa mga bagay na makapagbibigay sa iyo ng kaluwalhatian. Tulungan mo po kaming makita na sa lahat ng sitwasyon sa aming buhay ay ikaw po ay nandudoon at handa kaming sagipin. Ikaw po ang handang sumagip sa aming mga takot, sa aming mga masasamang sitwasyon. Ikaw po ang handang sumagip sa aming pong mga kalagayang mahihirap, Panginoon o God. In the name of Jesus. Patunayan mo po sa aming patuloy na ikaw po ang great I am, Panginoon o God. Salamat po at sa lahat ng sitwasyon, you are our great I am. Tulungan mo po kami na tunay na ito po ay aming mapanatili sa aming buhay, ang patuloy na tumawag at magtiwala sa iyo. In Jesus' name, Amen. Amen and amen. Thank you, Lord. At tita, hindi pa tayo tapos. Meron pa akong isang question for you. So, describe Jesus in one word. Jesus is my Savior. Ayan, for Tita Peace, Jesus is her Savior. How about you, mga ka-OPEC? See you next episode. Bye and God bless!